Okay, magandang araw, bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito naman po tayo sa ating himpilan RPMO Rectampunan News Online Radio. Ayun at nandito po yung ating station manager. Magkasama ho kami ngayon. Subaybayan naman po ninyo, paki-like at share lang po mga kababayan ko. Okay, kasama ang Herlin. Yes, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po muli niyo bang lingkod, Herlin? Dito po lamang sa RPNO, Rectampunan News Online. Ang araw po, ngayon po ay January 23, 2026, 5:30 ng hapon. So magandang hapon sa iyo, partner. Okay, magandang hapon naman at ayun. Marami tayong dapat pag-usapan dito kasama ang Herlin, tama ba? Yes. Ayun, at talaga naman, kumusta po ang ating mga kababayan dyan po sa lugar ng parting Middle East kasama ang Herlin. Ayun, magandang morning. Okay, kasama ang Herlin at yung ating mga kababayan muna. Sige, batiin mo muna. Luzon, Visayas, Mindanao, mga barangay, go ahead. Yes, binabati ko po ang lahat dito sa ating bansang Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Muli kong binabati ng magandang hapon sa inyo. Okay, ayun at siguro po ay wag na natin patagalin to kasamang Herlin medyo gagabihin na tayo nito dahil malayo pang lugar ninyo uuwian. Okay, kasamang Herlin, umpisa na natin ito bago tayo magbatian ating mga kasama natin sa rektang puna ay okay, umpisahan mo muna kasamang Herlin. Go ahead. Yes, binabati ko po ang aking mga kasamahan, ang aking co-media sa Rectampunan News Online. Of course, si Ma'am Nitz, si ang mag-asawa ni Sir Juan at lahat po na bumubuo ng Rectampunan. Magandang hapon sa iyo, founder. Gandang hapon din. Yes. Ay, yan po ang ating station manager ng RPMO, Rectampunan News Yes. Online Radio. Yes, si Ma'am Rina Magdalena at sa iyong esposo. Magandang hapon po, Ma'am and Sir. Ayan, talaga naman palakpakan. Okay, ano ba yung ating mauna rito kasama ng Herlin at habang ako mayroong kinakalikot pa dito ay inuulit-ulit ko muna ho ay magandang hapon sa ating bansang Pilipinas. Yung ating mga kababayan sa mga liblib na lugar, mga barangay, kumusta na po kayong lahat? At ang ating mga kapulisan ngayon at kasamang Herlin ay talagang alerto sila ngayon dahil gawa ng katulad nitong laban sa droga ay yung talagang lumalala kasamang Herlin. Go ahead. Yes, lumalala nga po ang laban natin sa droga, dahil ultimo mga kapulisan, hindi ko naman masasabing lahat. Ang ating mga kapulisan ay medyo nadadawit, regarding diyan sa ating drugs na 'yan. Na talaga namang kabi-kabila ang patayan, na talagang nagiging heinous crimes. So dapat ito ay masugpo. Tama ka. Sinasabi ng ating tagapagsalita ay na si Madam Claire ay talagang yun na nga, malinis. Walang nangyayaring nagiging patayan pero tahimik ngayon. Tahimik na tinatawag na hindi na ibabalita ang bawat sulok ng bansang Pilipinas na mayroong nangyayari kasamang Herlin. Yan ang masakit sa atin ngayon. Yes, tila nga sila ay nagbibingi-bingihan at tila nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, ano bang unang-una natin na isa natin diyan kasama ng Herlin? Sige, simulan na natin. Yes, ang ating unang balita, ang muling pagkakakulong ni dating Senador Bong Revilla sa kasong graft and corruption. Hinggil sa di umanong maalnomalyang DPWH Ghost Project sa Bulacan. Anong masasabi mo rito, founder? Ang masasabi ko diyan kung mayroong talagang pagkakasala
ako'y humahanga dahil nabigyan kagad ng ang hinain ng ating mga kababayan na yung usaping flood control at mga iba pang dawit dyan sa korupsyon ay ang problema kasamang Herlin, ang sigaw ng taong bayan, yung pinakapuno, yung pinakamaster. Bakit itong munang mga maliliit ang nahuhuli? Ang gusto ng taong bayan, yung mastermind kasamang Herlin. Yes, don't worry, Oh. founder. Sa Oh. tingin ko naman, unti-unti na, no, na talagang makukuha na natin ang hustisya. Sa ngayon kasi, medyo yung mga dilis pa ang nahuhuli. Pero Yeah. alam kong darating ang time, no, na bigla na lang tayong, actually, hindi dapat tayo magulat. Dahil talaga darating ang panahon na talagang mahuhuli natin kung sino ang mastermind. Ayan, oo, tama ka dyan. Dahil ang ating mga kababayan ay bakit daw kasamang Herlin ay yung mga dilis lang ang nahuhuli ngayon. Samantalang merong tatlong ikang pinuno na pinakamataas ng opisyal, bakit hindi na imbestigahan? Yan ang katanungan. Bakit Yes. parang nililihis? O, kami po ay nagtatanong lamang at yan po igaling po sa ating mga kababayan. Kami naman po dito ni kasamang Herlin, ikinakanta lang ho namin. Gaano kaya katotoo ito? Kasamang Herlin? Yes, darating tayo sa panahon na yun. Katulad ng sinabi ko kanina, no, na talaga namang nagiging makatarungan naman. Pero darating yung time na talagang lalabas at lalabas kung sino. Sa ngayon kasi nakaposisyon pa eh. No? Kaya medyo nagme-menor-menor pa. Pero alam ko naman na gumagalaw na talaga, no, ang batas at ang ating katarungan na nagkakaroon nga ng impeachment, no, na hinaing na impeachment para sa mga taong matataas, di umano, na involved sa anomalyang ito. Ayan, ay talaga namang awan ko kasamang Herlin dahil wala nang katapusan ang usaping blood control na yan at itong mga dawit na ito na mga nahuhuli ngayon ay sana daw ay sabi ng ating mga kababayan, Sir Bron, sana mahuli na ang pinakaugat, pinakapinuno para po yan ay magkaalaman na dahil ang ating pira ng taong bayan halos maubos-ubos na kasamang Herlin. Yes, ako ay may dadagdag regarding sa sinabi ko kaninang unang balita na regarding kay dating Senador Bong Revilla, no. Yun naman kasing mga mga mamamayang Pilipino, no, pag ang politiko ay nakulong na, no, wag nyo na sanang iboto. Kasi Yes. tayo rin ang may kasalanan niyan. Na-involved na, nakulong na. Hindi makukulong kung hindi makatotohanan o totoong nagkaroon sila ng kasong graft and corruption. Napakabigat niyan. Ay, Yeah. sabi mo pa yan, ang taong bayan kasi merong problema eh. Yes. Bakit nasabi ko yan? Dahil kapag yan ay nasuhulan na, kasi ang hirap ng buhay ng tao eh. Pira-pira eh. Kahit na maliit na halaga, tatanggapin nila. Kahit na labag sa kalooban nila, yung ibubuto nila, basta mayroong pirang Yes, may maibibigay sa involvement kanila. na pera, kahit 500, Ibubuto na lang. 1,000. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Ay, tinan mo na naman si Madam Dilima. Biro mo, nakabalik, Kaya nga. di ba? Yes, may yes, problema yan. Pero maraming nagtataka dahil hindi parehas daw po ang ating pamahalaan sa pamamalakad. Yes. Yung mali na ay talagang nilang pinagtatakpan. Pinagtatakpan nila, nililihis nila yung tama kasamang Herlin. Yes, dadagdag ko pa, no, regarding sa mga oldies but goodies, no. Ako kasi mahilig ako mag-browse. So nakita ko rin naman to sa Facebook, no. Tinanong naman, nag-interviews ka sa kanila regarding pa kung bakit binoto si Bong Revilla. Ang sabi nila, ay kasi ang gwapo, as in makinikilig pa. Sabi Sus, ko, Ginoo. my goodness. Ay, gino. Kung nanay ko ito, baka nakurit ko to, no. Grabe, dapat hindi gawing biro, no, ang ganitong ganitong pagtatalaga ng opisyales, no, dahil dito nakasalala yung ating kinabukasan at lalong kinabukasan no, ng ating mga kabataan. Tama So ka maging dyan. matalino, no. Ay, wari ko, wala nang pagbabago yan kasamang Herlin sapagkat ayan, at talaga namang alam mo, pagdarating sa eleksyon, bumabaha ang pira dyan kasamang Herlin. Kaya ang mga tao nakaantabay kung sino yung mabibigyan, maaabutan,
siya ang ibuboto. Kaya nga sana, ang sigaw natin sa ating mga kababayan, matauhan naman po kayo. Magising na po tayo sa katotohanan. Dahil kung hindi po tayo magigising, habang buhay po tayo lugmok ang bansang Pilipinas na maghihirap. Sana po ay mayroong pagbabago. May pagbabago na tayo ngayon. Dahil alang-alang sa ating mga apo kasamang Herlin, di ba? Yes, and of course kailangan din natin ng matinding prayer sa darating na election 2028 kailangan maging matalino tayo kasi kahit naman ako nabudol din ako, actually founder nabudol ako. Kailangan talagang ipagdasal natin yung talagang may kinabukasan ang Pilipinas at ating mga kabataan. Hindi yung nakaw doon, nakaw dito ang gagawin. So ayun, nakakapagod lang talaga isipin na hindi patas na hindi tayo naging matalino sa pagpili ng ating leader dito sa Pilipinas. Ay, yun, tama ka dyan. Okay, siguro medyo iwanan muna natin yung usapin yan. Talagang I-set humahaba. aside muna natin. Oo, yes. dahil alam mo talagang araw-araw na lang. Yan ang problema ng ating mga kababayan kung paano malulutas ang problema ng bansang Pilipinas. Yung sa nanunungkulan. May nakikita sila at yung kabilang grupo, mabuti ang ginagawa. Nako, sige, itapon na natin sa mga Yes, ito naman. Yes, ang ikalawang pagbabalita natin regarding sa ikalawa at ikatlong impeachment complaint ang inihahain kay PBBM ng Makabayan Party List. Ito ay mga lawmakers na tinanggap ang inihain hindi tinanggap ang inihain ng grupo ni Mike Defensor na harangi hinaharang daw ang impeachment trial ang impeachment complaint laban kay BBM. Ano masasabi mo rito, founder? Alam mo kasamang Herlin, halimbawa wala si Pangulong Marcos Jr. doon sa tanggapan na yun kasi maraming man naghain ng mga, ayun na nga. Pangatlo. Ang nandun daw ay yung kanyang sekretary. Yeah. Ay ang sabi, hindi raw niya matatanggap yung complaint na yan dahil wala pang sinasabi di umano si BBM. Kaya nga, maraming sumasama ang loob ngayon kasamang Herlin. Bakit? Bakit ayun na, sinasampa na nga yung kaso na yan, ay bakit ayaw nilang tanggapin? Kasamang Herlin. Yes. Malalim na usapin, kasamang Herlin. Ayaw nila tanggapin mismo, dahil syempre may mabubulgar. Pero talagang kailangan tanggapin, yung mga impeachment complaint na yon para papanagutin, kung talagang walang kasalanan. Hindi maigi, di ba? Ayaw hinaharang. Di ba merong kumbaga, bakit hinaharang? Dahil merong bang pinagtatanggol or ayaw na manaig ang katotohanan. So ayun lang ang dapat hindi dapat harangin ng impeachment complaint kanino man na opisyales ng Pilipinas dahil karapatan ito ng mamamayan. Hindi sila bibigyan ng impeachment na maghahain ng impeachment ang grupo kung maayos ang pamamalakad ng isang opisyal. So ayun ang founder. Wala tayong magagawa dahil ganito yan sila po sila yung nasa posisyon ngayon. Sila yung mga nakaupo ngayon. Sila yung dapat masunod. Tayo mga hindi nakakapit sa pamahalaan, wala na tayong magagawa. Sila ang nasusunod. Kahit na baluktot na yan, at gustuhin natin ituwid, wala tayong magagawa sapagkat sila ay nasa posisyon kasamang Herlin. Yes, di mo ba napapansin, founder, regarding sa mga politiko o mga presidenteng inihahain ang impeachment, nagkakasakit sila, So, sobrang stress siguro. Actually, ikaw ba naman ang impeach, talagang ma-stress ka. Pero, wag na lang sanang gawing reason yun dahil halos lahat ng presidente na binigyan ng impeachment, talagang nagkakasakit dahil ito si BBM nga daw ay na-hospital, regarding sa kanyang kondisyon sa bituka. Hindi natin kung totoo nga yun or hinaharang nga, So, ayun, lahat ng presidente na binibigyan ng impeachment complaint, talaga namang nagkakasakit. Alam mo, nasabi mo yan. Nasabi mo yan. Lahat ng may mga sinampahan ng kaso, ay nagkakasakit
naka-wheelchair. Oho, ha? Ay, grabe. Kilala ko yun. Ngayon Thunder. ay ang mga ating mga kababayan, nandun, ang dami nag-react, sana matuluyan na raw. Oho, yan. Ang sakit yan. Oh, si God na lang ang Oo. bahala no, sa Ay, lahat. Siyang grabe. nakakaalam no, kung ano ang katotohanan. Ang mga kababayan natin wala na rin kanya-kanyang siraan. Kanya-kanyang Yan ang siraan. masakit sa atin ngayon kasamang Herlin eh. Yung kanya-kanyang siraan sa kabilang grupo, Yes. nagsisiraan sila. Yes, Bakit kaya, no? ibinoto natin na unity team, no? Imagine Oo. red and green. Oo. Biglang nagkaroon talaga ng ano eh, nung masyado pala silang fragile, ano? Nagkaroon sila ng ano, ng pagkakahiwalay na Oo. bonggang-bongga. So ang tao ay nahati, no? Kaya diskusyonan doon, diskusyonan dito. No, wala naman tayong mapapala kung makikipag-discussions tayo ng makipag-diskusyonan, no? Lalo't ang mga kaibigan, ano, medyo nangyari na rin sa atin yan, mga kaibigan, mga comedian, na medyo nagkakaroon ng konting iringan regarding that matter. Ipagdasal na lang natin kasi wala naman tayong magiging pera sa kanila sa pakipag, ano, no? Sana isipin nila yun, di ba makakapit. Pero Kaya nga hindi. eh. Pero hindi, kasamang Herlin talagang yung iba talaga nababayaran. Yan, nababayaran, totoo. Oo, nababayaran talaga. Kaya nga, kahit na masama, ay siguro yung iba, kahit na labag sa puso nila, basta magkapira lang. Yes, madami. Kaya, oo, ang hirap kasi ng pira ngayon. Oh, mahirap talaga. Pero Oo. kailangan din yung paninindigan ka, Yes, no? tama ka. Tsaka Oo. grabe naman kasi bumira yung iba dahil lang sa Oo. pera, kahit hindi totoo, talagang sinasabi nila na ganito, ganon. No? Oo. Huwag naman ganon. Oo, Minsan grabe. below the belt pa, no? Sobra yung mga, ano, yung mga pambabatikos na ginagawa. Ay, nako, alam mo, sa ginagawa nila yan, hindi ba sila nakukonsensya? Kung meron silang pamilya, may mga anak, may mga apo, gagayahan sila, kasamang Herlin, gagayahan Kaya nga. talaga sila. Oh. Okay, kasamang Herlin, at baka meron pa, Yes. siguro, at ang oras natin, mabilis Yeah, eh. ngayon Oh. po 'di ba ay malamig no, malamig ang ating panahon sa ngayon lalo na sa gabi no. Ang Oo, temperatura na bumagsak sa Baguio City na 10.3 degrees Celsius no. Oo. Ang mga pananim no sa Benguet Oo. ay muling nabalot sa froze. Aba, No, na parang- medyo makikita natin na ang kalugihan no sa negosyo Oo. sa naturang lugar, kawawa naman. Parang ganda pumunta ng Bagyo. Yes, magandang pumunta. Pero sa Oo. ngayon, ibinabalita natin medyo masama Ay, dahil hindi. ang ating mga kapitalista Oo. ay talaga namang nalulugi at malulugi Oo dahil nga. sa kondisyong ito. Pero yan, lamig na yan, kasamang Herlin, ay gustong-gusto ng mga magkapartner yan. Oh, Yes, grabe. oo. Grabe. Oh, founder, kasi malapit na naman ang February, Oo, no? oo. Mukhang sa lamig na to, mukhang Ay, grabe. maraming Yan ang lalaki ang populasyon muli, Oo. naku, hina-hina. Correct. No? Lalo na yung mga ano lang, yung mga teenagers dyan, no? Ayun lang ang sinasabi ko, yung mga teenagers, no? Lumalaki ang populasyon, maawa kayo sa mga magulang nyo na nagpapaaral sa inyo para sa inyong mga kinabukasan. Malalaman na lang na kayo'y buntis. Napakasakit. Naku, nabanggit mo yan. Haba yung ating pag-uusap. Marami tayong dapat ipaalala sa ating mga magulang ngayon tungkol sa ating mga anak. Yes. Pero susunod na yan. At Yes, baka yes, merong yes. tamaan, masaktan. Grabe. Naman. Oho. Nangangalat ang buntis ngayon. Batang-bata pa. Oh, Kasama dami. Madami. At kawawa ang future nila. Oo. Lalo na kung hindi kaya rin naman ng magulang. Yung Oo. responsibility na Grabe. ibibigay sa mga magulang. Instead na sila ang tumulong sa magulang, no? Yes. Dahil sila ay pinag-aaral. Ang mangyayari, ang magulang ang tutugon sa kanila at sa kanilang mga anak. Sobrang Ay. masakit yun. Oho. Okay, sige, pasok mo pa at Yes, baka ito. tayo maubusan. Ito po ay isang dalagang natagpo ang pugot ang ulo Uy, sa isang ano tubuhan sa Oho. Bukidnon. Oho. No, itong batang ito ay bahay eskwela lamang. Subalit ito ay nahuli actually ang gumawa ng heinous crimes na yun at in-interview at sinabi nga niya na hinablot niya ang batang iyon na 18 years old sa tubuhan, kanyang hinalay, pinagtataga at pinugutan pa ng ulo. Ayun. Sus, Grabe. patawarin. Alam mo ba, kasamang Herling, ito na nga sinasabi na ang ating bansang Pilipinas ngayon mula nung nakaupo ang ating Pangulong Marcos Jr. ay walang nangyayaring krimen. At yan ang sinasabi din ni Madam Claire na ay walang nangyayaring patayan sa panahon
ni BBM. Anong masasabi mo diyan Yes, kasi kasamang alam mo, Herlin? alam mo, Grabe Founder, naman, oo. napakagaan kasi at napakagaan ng ating administrasyon ngayon, napakaluwag. Kasi mas rin kasi pag sobrang bait. Yes, sir, totoo. Actually, Oo. hindi po pwede, kailangan may kamay na bakal ka rin. Yeah, Dahil oo. instead na ang mamamatay ay yung mga adik o mga mamamatay tao na yan. Oo. Kawawa ang mga sibilyan, no? Ang mga kabataan, higit sa lahat, ultimo yung mga maliliit na bata nire-rape. Talagang dapat ibalik na rin, no, ang dating kamay na bakal dahil noon mas payapa compared Ay, ngayon. marami talagang takot ng araw. And, Oo, madami. Paunti-unti na yung pumapasok na droga, pero ngayon, sus, patawarin ka, Ginoo. Meron kang magsalita. Yes. Oo. Maniwala ka sa akin, Founder, Oo. no, sa isang lugar, no, talaga namang makikita mo ang palitan, no, kahit sa 7-Eleven. Hindi ko babanggitin ko sa ang lugar, pero alam niyan ng karamihan. Talagang nagbibigayan, nagpapalitan. So alam mo na kung ano 'yon. Nako. Napakagaan, no, talagang punong-puno ng drug addict ngayon ng Pilipinas. Kaya ingatan natin ang ating mga kabataan. Yes, sama No, ka. ingatan natin ang ating Oo. mga buhay. Ay, nako, kasamang Herin, ang oras natin, alas 6, 10 na po ng hapon. At siyempre po, tayo po ay nandito sa ating himpilan, RPM Rictampunan News Online Radio. Okay, kasamang Herlin, medyo bati muna tayo. Shout out muna kay Russell Malabanan, magandang gabi. Ay gabi na rin. Ng Talisay, Batangas. Ayun. Yes, baka magtampo si Russell Malabanan. Oo, Binabati ayun. kita. Maraming salamat. Kasi before nagtampo siya. So, maraming salamat. Si Gilo ng Balayan. Ay Gilo, Isubasing, maraming salamat. Okay? Ayun, magandang hapon po sa inyo, Founder. Ayun, maraming salamat. Okay? At shout out din kay Milo Kamao, Isubasing ng Paranaque. Okay? Maraming salamat. At shout out din kay Elsa Obispo ng GMA. Ayun, maraming salamat, Ma'am Elsa Obispo. Yan po ang dati natin station manager dito. Ayun, medyo talagang gumanda na ang pamalakad ng kanilang samahan. Okay, maraming salamat, Elsa Obispo. At shout out din po kay Annabel Osorio. Ay ng Iloilo. Ayun, ang layo na nararating natin kasamang Herlin. Iloilo. Annabel Osorio. Good afternoon. Ayun, maraming salamat. Ayun, at si Rania Haydin Malabanan. Shout out po Ray, ano ba ito? Ray, Lian Malabanan. Okay, maraming salamat. Milo, mabuhay po, tuloy-tuloy ang inyong programa. God bless. Maraming salamat. Benji Kulabat, Iswasing, maraming salamat. At Mata ni Gagambino, Iswasing, maraming salamat. Magandang hapon po. Sir Bobby Gagambino, okay? Maraming salamat po sa pag-antabay at nasili po ninyo. Maraming salamat. At shout out din po kay Alice Yu. Ayun. Yun talaga ang masama sa mga nababayaran na media. People, good day. Kayong ganyan, Roger, go for good. Maraming Pinoy. Okay, sasagutin natin yan kasamang Herlin. Ang sabi niya, yung mga kababayan natin, talagang maraming binabayaran. Ano masasabi mo? Maraming binabayaran. Maraming Yes, nababayaran talaga. nababayaran. Nababayaran. Yeah. Yung ba, siraan mo ako. Yan, meron akong magbabayad ako sa iyo. Yung ganyan. Depende na rin sa personality ng isang tao, Yes, no? oo. Kung tatanggap ka, no, Oo. para against sa kalooban mo, yung mga sasabihin mo, napakalaking mali yun. Ayun, ay talagang usong-usong ngayon yan. Kasamang Ma'am Alicio, yung pong binabayaran. Para naman ay yung kanyang binabayaran, makilala, maangat. Pero nililihis yung Yes. yung mali. Nililihis niya ang tama, Yeah, ginagawang mali Oo. dahil sa pera. Tama ka dyan. Ganyan ang uso ngayon. Basta pira-pira,
ang pinag-uusapan, wala silang pakialam kung meron silang naapakan kasamang Herlin. Yan Ayan. ay hindi magandang Oo. ugali ng Pinoy. Ako Ayan, may oo. babatiin, ano? Sige, Yes, go. binabati ko na aking kababayan na si Vic Garcia ng happy 50th birthday, no? Nasa from Talisay, Batangas, Sampaloc. Binabati kita, mabuhay ka. Ayun, maraming salamat. Oho. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Alicio, ano, sa iyong comment. Maraming salamat. Mabuhay po. Mabuhay, mabuhay. At ito pa, kasama Herlin, Elnora Silcado Garcia, Itwasing, maraming salamat, ma'am. Okay, maraming salamat. Mabuhay po, mabuhay. At si Richie, Ray, Itwasing, magandang buhay sa inyong dalawa. Maraming salamat. Ayun, at magandang gabi, Founder. Malakas pa rin ang kahit ilang kaya ko. Okay. Salitagom, Itwasing, maraming salamat. Good evening, mga idol. Maraming salamat. Okay, kasama nga Herlin, tuloy. Yes. Tuloy na, tuloy. At Wala na ako sasabihin. Ang oras Aha. ngayon ay alas 6 ng hapon. Aha. At ito po muli, no, inyong abang lingkod, Herlin. Ayun. Ako dito po sa RPNO, Rectan po News Online, kung saan kayo ang bida. Okay, yun na nga po. Ay, pasensya na po kayo at medyo sa loob ng isang linggo ay nasisilayan po ninyo ang station manager si Herlin. Malabanan, kasi po medyo malayo po ang lugar niya, Batangas. Baka siguro po sa next month, doon na po siya magpo-programa sa kanila para hindi na ho siya tumuli dito sa studio. Ay, sa ngayon po ay siyempre dito muna para naman po ay tuloy-tuloy ang himpilan ng Rectang Puna News Online, ang Rectang Puna News Online. Di ba kasama Herlin? No? Yes po, at magkita-kita po tayo muli no, sa susunod na live natin sa aking pakipagbalitaktakan with Ka Roger Bron. No? At hindi, kasama Herlin kasi marami kang mga dapat iparating sa ating mga kababayan, lalo na sa usaping OFW, sapagkat ang dami ngayong kasamang Herlin na mga OFW na mga babae, siyempre napupunta Yes, doon. paki-forward na lang sa akin at itatakal natin. Hindi, sample lang, may country lang akong ipaparating na medyo paalala sa mga OFW. Kung kayo naman ay pumunta ng abroad, nagpapakahirap kayo diyan, pero wag naman nyo daanin yung hirap ninyo ay iano nila yung sarili nila, ililibang sa ibang lalaki, ibang lahi. No, yes. Grabe. Nagpunta kayo dyan upang magtrabaho para sa inyong sarili at sa inyong pamilya, hindi para sa ibang lalaki. Yes, no? nag-aabang yung kanilang pamilya dito sa mga anak, asawa. oo. Ay, naku, nasa social media. Nasisira ang Naku. pamilya, no? And of course, ito pang masasabi ko, yung mga OFW natin, isipin nyo rin ang inyong mga sarili. Huwag lahat ipadala, no, sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. I-secure nyo rin yung future nyo kasi hindi nyo mawawari kung pag kayo'y wala na, kayo ba'y aalagay at mamahalin, no, ng inyong mga ibinibigay yung tulong lahat sa inyong pamilya. Hindi mo masasabi Yes, Kaya tama ka. Ang akin lang dito, huwag silang, kasi ang sinasabi yung kanta ni Emil Dabapin ba yan? Layuan mo ako tukso. Grabe, oo. Yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari ngayon kasamang Herlin. Kasi nga, ang nangyayari ay parang yung pagod nila ay nililibang nila doon sa ibang lahi na yon para sila ay magpaligaya. Pero hindi nila nalalaman, meron palang CCTV hanggang sa kumakalat, umabot dito sa Pilipinas, kahihiyan, nakakahiya, no, nakakahiya. Ayan, So, at sige, kung may kanting lahat naman kasi ng tao, actually, founder, nakakaramdam ng last. Ano mo ba yes, last? totoo yan. Oo. Pero ilagay sa lugar. Yun, ilugar. Yeah. No, ilugar nyo. Ay, totoo yan. Sinasabi ko nga sa iyo, ang lalaki at babae, natural na yan. Natural na yan, labing-labing. Lalo na ang kalalakihan, ano? Lalo na ang kalalakihan. Ay, kasi kami mga lalaki, kasamang Herlin, kung walang magpapatukso, eh hindi kami kakagat, hindi kami tutuka. Grabe, malaking debate, kaya tayo papaalam na po, ano? Ay, hindi ba? Meron pa tayo ng ilang minuto. Okay. Meron pa tayo ilang minuto.
to. O sige, tuloy mo. Baka meron pa dyan. Kasus, patawarin ka Yes, din. yung oh. mga regarding sa mga bembangan issues Ay, na, Jesus Maria Joseph, Ginoo. na doon, nagpapakasarap kayo doon. Tapos may nagla-live sa inyo. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, iiyak-iyak kayo. Yes, tama ka. Bigyan nyo ng Magsusumbong. kahihiyan, no? Ang Oo. inyong pamilya. Sus- Lalo na ang inyong magsusumbong sarili. sa ating gobyerno na tulungan siya makauwi. Ay, problema kasi ninyo eh. Ayun, nagpa-arithmetic kayo sa ibang lahi. Grabe naman. Founder, marami akong nababalitaan mga OFW. Talaga namang kumakalat ang HIV, no? Dahil napakatalamak yung bembangan issue doon. No? Ay, At magdasal po tayo, ipagdasal natin 'yan kasi makokontra yan ng dasal dahil yan ay maitim, no? Saka kadiliman 'yan. Kaya tayo ay maging maayos ang pananampalataya natin para malayo tayo sa tukso. Layuan mo ako. Ayun. Grabe. Okay, baka meron ka pa yung pwedeng ihabol at meron pa tayong 10 minutos. Sige na. Sige, Yes, go. regarding sa hospitalization, sir. Kasi sige. usong-uso ngayon na yung mga public hospitals, no, dinadala doon, sasabihin na puno na, wala na, kahit naghihingalo na, no, ramdam na ramdam ko yan, na-experience ko yan. Naghihingalo na hanggang sa, sasabihin sa inyo ng doktor, sasabihin ng doktor na puno na, dalhin nyo sa private hospital, mga ukininam. Kung kaya ba naman, no, nadalhin sa private hospital ang mahal natin sa buhay, dadalhin ba natin ito sa publikong hospital? Diyos ko naman. No, siyempre hindi. Naku, Kaya yung mga doktor, no, na sobrang matigas ang puso, maawa naman kayo sa mga taong gipit ito. na itutulak nyo, no, sa private. Okay. Medyo sasagutin ko yung iyong sinabi at tamang-tama. Ito'y matagal nang naisbatas kasamang Herlin. No? Noong panahon pa ni Pangulong Rodrigo. No? Ha? So, balit hindi natutupad. May batas yan kasamang Herlin na tayo ay nagbibigay ng paalala. Si Congressman Joel Cor, ito, Republic Act number 8344 na pinagbabawal tanggihan ng ospital ang pasyente na nasa emergency, ha? At pasyente, no? Ay, marami ngayon kasama ngayon, bigoro, naranasan mo na yan. Ang dami nakabot sa akin dito na pinagtatabuyan sila ng hospital sapagkat wala silang pan-down payment. Pero ngayon, bawal na raw. Sana masunod yan kasama Herlin. Dahil dyan ako Yung ating, grabe. yung ating zero bill na sinasabi, no, na kay PBBM, no, zero billing yan pagdating ng public. Pero mostly, mga public na yan, mahal pa rin ang binabayaran. Kaya nasaan yung zero billing na yan? Wala, naman. No? Sabi-sabi lang. Sabi sa hawsyaw. Ay, ito nga sinasabi ko, yung propaganda, mga sinasabi nila, parang, ano ba tawag ito? Ginaganyo nila yung taong bayan. Ano tawag doon? Iniengganyo sa mga magagandang salita, pero hindi po na talaga natutupad. Iyan po ang problema ng ating mga kababayan tungkol sa usaping hospital, sapagkat kapag wala kang pera ay pagtatabuyan ka. Kapag mayroong pera, iintindihan ka ng doktor kasamang Herlin. Yes, meron pa akong story dyan, sa mga private hospital, lalo na sa Batangas. Once na dinala mo ang iyong pasyente, no, syempre gagamutin, at lalabas na, makikita mo, 100,000 ang bill, no? Ako umabot sa kulang-kulang 200,000. Alam mo ang ginawa ko, founder nun? Chinek ko, no? Nakita ko, yung mga gloves, pinababayaran 2 box. 999. Pagdating ko doon sa, nilipat ko 3 pages, no, ng typewriting. Nandun ulit ang gloves, 999. Pati yung gown na nagkakalaga na 999, no? Babayaran mo pati yung kumot, no? Ang ginawa ko sa kumot na yon, aking dinala, ginawa kong basahan. Imagine, babayaran mo yung kumot na nagkakalaga ng 700 pesos. Grabe. Gustong-gusto ko magpatulfo. Gustong-gusto ko magpatulfo that time, no? Kaya lang,
Oho, Sa akin ang grabe. aking biyenan na maging tahimik na lang, Oh, hayaan mo yes. ipagpasa Diyos na lang. Oho. Pero agad akong pumunta doon sa sa office at hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi ko babayaran yung mga hindi ko ginamit. Yes, tama ka. Dahil kung tutuusin, dollar eh. Lahat sila nagtinginan. Oo. Siguro Da. sabi nila, parang, teka muna, parang iba to. Siguro Oo. ako lang ang Oo. O ayoko naman talagang dali ng anak ko doon. Hindi, tama ka. Tama yung ginawa Yeah. mo. At dahil ikaw ay mayroong kang boses, nagsalita ka. Emergency dahil kung tahimik kasi tayo, yun magiging kawawa. Oo, Yes, tama yes. ka. Oo. Emergency that Oo. time. Ang Oo. nag-decide na magpadala yung aking in-laws. Oo. Nasabi emergency, kailangan madala yung anak ko. Pero umabot ng kulang-kulang 200,000. So agad kong alam mo kung tutuusin, naabot lang siya ng mga 150 plus. Dahil sa Ayun. natanggal na less, tas nagkatinginan sila. Sabi ko, hindi po pwede to. Meron pang na sabi ko, teka, kukuha muna ako ng gloves kahit isang pares, gagamitin ko sa halaman. Nang putya, nung lalabas na kami, 2 box pala ang babayaran ko, nakulong ko lang Diyos ko po. 2,000, almost Oho, 2,000. grabe, grabe. Ganyan. Next time, Oho, ilalive natin, itatakal natin to. At Oho. gusto kong banggitin tong hospital na to, Oo. talagang Ay, grabe. nakakapanggigil. Hindi lang yan, hospital yan. Marami. Maraming may hospital. mga nagreklamo Yeah. nakakabuto dito sa ating himpilan, kasamang Herlin. Kasi nga, yung ating mga kababayan, sa madaling salita, prangkahan tayo. Kapag wala kang pira, isa kang mahirap, ipagtatabuyan ka, papunta na sa isang hospital, pagdating doon, pagtatabuyan ka naman, sasabihin, walang gamit, ganyan-ganyan, case of ganyan-ganyan. Kasama Herlin, kawawa talaga ang mga mahirap. Founder, Oo. sa ngayon, hindi lang ngayon, Oo. publikong hospital at ang private hospital, pare-parehong may mga anomalya. Hindi lang ang DPWH, Oo. dapat yan isa-isahin. Oo, paano Dahil kaya? mga salbahe. Paano kaya itong magiging maayos tayo, no? Kasamang Herlin. Magiging maayos lang kung tayo magtutulong-tulong na magsalita para Oo. Totoo kalabanin yan. ng mga korap na hindi lang sa opisyal ng gobyerno, Oo, ultimo sa oo. mga ospital, Oo, oo. mga negosyante ang mga tao dyan. Grabe. Oho. Ay, ang problema, pag nagsalita ka ngayon, gurgur ang aabutin mo. Grabe. Eh, kailangan lang malakas talaga loob mo. Tsaka kailangan talagang may tapang ka. Ang kailangan kasi talaga natin dito ay kasamang Herlin, iba kasi ngayon, kapag pag ikaw malabang sa ating gobyerno, mayroong makakarating sa iyo, papadalang ka ng sulat o letters o bata, hinay-hinay ka, bata, tigilan mo na yan, o kaya susuhulan ka pa. Ayan ang masakit. Yan ang sakit ng bansang Pilipinas, mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Tabi-tabi lang po sa inyo. Kayo po yung napag-uusapan lamang dito sa himpilan ng RPMO Rictam po na News Online. Okay, kasamang Herlin, tayo ay medyo nawawala-wala na. Yes. Baka meron ka pang pwedeng ihabol at walang tayong oras. Go ahead. Yes, tayong mga Pinoy, tayong mga Pilipino, magtulong-tulong tayo hinggil dyan sa mga problemang issue sa Correct. mga, hindi lang sa gobyerno natin, regarding sa mga hospitals, Oo. upang mabago, ang pananaw ng mga publiko at private hospitals. Ayun. So, pag-uusapan natin yan next time. Okay, tama. Yan, shoutout muna kay Ricardo Bihik, Iswasing, maraming salamat. At kay Juan Magdalena, Zero Bill, what happened? Yun, Ayun, ano sabi niya, yun, Okay, maraming salamat po sa inyo pag-aantabay. Lahat pong paki-share lang po ninyo tabi ang aming programa. Ayun lang po ang aming hinihiling. Okay, kasama Herlin, baka meron ka pa mababanggit. Yes, Ano pa? wala na akong masyadong gusto ko na umuwi. Napigil mo na. Medyo, Kasi baka mag-start ako, mabot tayo ng alas 8 ng gabi dito. yes, tama ka rin. Ako rin, ang dami rito. Ang problema, wala yung aking piskante rito. Wala akong mapagdaanan ng galit. Dahil nandito ka. Pero kung ako lang mag-isa, sinisigurado ko giba yung kaldero ko. Grabe. Okay. Okay, ako muna mauna kasamang Herlin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Worldwide po tayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Puna ng Puna. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo ng maraming. Nandiyan po kayo. Ang akin lang po ay paki-share naman po ninyo tabi ang aming page at ang aming bagong YouTube channel ng Rictam Puna. Ayun po. Maraming salamat. Magandang gabi po. At ilayo po kayo sa anumang kapahamakan at lagi po tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Herlin? Yes, magandang gabi po sa atin sa bansang Pilipinas. So,
Sige, tuloy. Oo. So, ayun lang. Magandang gabi po at maraming salamat. Magandang gabi, Pilipinas. Ayun. Okay. At, aha.